Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Once na-uploaded na ang inyong sales invoices, mga bills, and uploaded na syempre yung inyong mga bank transaction and yung inyong chart of accounts ay ready na, then we can now do the reconciliation dito sa zero. So, pag pumunta tayo sa dashboard, makikita nyo dito yung lahat ng bank account ng client nyo na merong items for reconcile. At saka yung mga bank din na syempre na wala namang for reconciliation. So, basta lahat ng bank is makikita nyo din dito sa dashboard, okay? So, dito sa dashboard, okay, makikita mo may business bank account. And then yung reconcile items niya. So, mapapansin nyo, meron siyang 29 items to reconcile. So, ibig sabihin, meron tayong 29 na transaction na dapat linisin. Or kailangang i-match sa sales invoice, or i-match sa bills, or i-create. Okay? And then, mapapansin nyo dito, may balance and zero at saka statement balance. Bakit siya magkaiba? Okay, so ano nga ba yung balance and zero? Pag sinabi nating balance and zero, ito po yung opening bank balance plus the account transactions created in the bank account in zero. So, itong bank balance in zero is usually yung amount na madi-display sa balance sheet. So, try natin. So, 92425, okay? So, punta tayo sa counting, balance sheet, and check natin si business bank account, okay? So, business bank account, or June 2. So, 924.25. Kasi nilagay ko na June kasi yun yung date ngayon, kunwari. Okay? So, 92425. So, kahit nag-upload tayo ng transaction sa business bank account and ang balance niya dito is 6666, hindi pa rin siya yung amount na mare-recognize ng balance sheet. So, kung ano lang yung reconciled. Okay? So, makikita nyo dito, 666 siya. So, ito yung statement balance. Statement balance dito sa bank statement, and then yung itong 924.25 ay ito po yung mga transaction na reconciled lamang. Okay? So, ulitin ko, yung statement balance is the opening bank balance plus minus yung summation ng lahat ng bank transaction na na-import sa zero. Reconciled man yan or unreconciled. Okay? So, yun yung pinagkaiba nila. Kaya makikita nyo talaga madalas na ang bank balance at saka balance in zero ay magkaiba. Okay? So, ito naman, business savings. So, wala tayong nakikitang transaction. So, no transactions imported. So, wala tayong for reconcile dyan. So, sa PayPal USD, makikita mo 43 items. So, balance in zero is 0. Statement balance is 0 din. So, bakit Kaji? May 43 items to reconcile pero 0 yung balance. So, ganun pa rin yun. Kasi yung balance in 0, yung ating na-reconcile ay 0 pa. As in, wala pa tayong na-reconcile. Or, yung total ng na-reconcile natin is equal to 0. As in, 0. Okay? Statement balance ay 0 din. Kasi, kapag chinek nyo to, sa PayPal, 0 din yung balance niya. And kahit pumunta tayo sa balance sheet, wala tayong makikita ditong PayPal kasi nga wala pa tayong na-record. Okay? So, PayPal Euro. So, ganun din. May n items to reconcile pero 0, 0 siya. So, check natin.
So, wala pa tayong nare-reconcile dyan. Wala pa. Ang reconciled pa lahat and yung balance is 0. So, kahit pumunta tayo sa balance sheet, wala tayong balance dito. Okay? So, ngayon, pumunta naman tayo dito sa reconciliation na mismo. Okay? So, meron tayong 4 na tab dito. Reconcile, cash coding, bank statement, at saka account transaction. Okay? So, pag sinabi natin reconcile, ito po yung tab kung saan makikita natin yung lahat ng transaction na kailangan nating i-reconcile. Mapa-spent man yan or receive. So, dito sa reconcile, makikita nyo, meron ditong dalawang part. Isang bank statement lines, and then ito yung column na pwede nating i-match, i-create, i-transfer, or i-discuss, or find and match yung isang transaction. Okay? So, ito yung statement na makikita natin sa bank statement mismo na in-upload natin sa Xero, and ito naman yung way natin kung paano natin siya i-reconcile. So, paano natin i-reconcile si FastPay? Si Ridgeway. So, ganun siya, okay? So, laging dalawa yan. Isang bank statement lines at saka kung paano natin siya i-reconcile. Okay? So, dito sa bank statement lines, makikita natin yung date, yung description, yung payee, yung reference, yung transaction amount, and kung debit and credit, and yung transaction type. So, hindi naman madalas na debit to, pero meron ditong note lagi, okay? And then, meron din tayong spent and receive. Okay? So, spent lahat na lumabas sa bank, and receive is lahat na pumasok sa bank. So, dito, pag sinabi nating match, ibig sabihin, may ka-match itong transaction na to. So, ang pagre-reconcile ng isang transaction ay pwedeng match, create, transfer, discuss, or find and match. So, kailan mo siya match? Okay? So, pwede mo naman silang gamitin isa-isa para makita mo may ka-match ba siya. So, halimbawa, gusto mong i-search itong transaction na to. So, FastPay. So, lalagay mo dito. Kahit keyword lang. And then, go mo. Okay? So, wala siyang makita. How about i-click natin tong show GBP items only? So, itong box na to, pag click mo to, pag naka-check to, lahat lang ng transaction na may same currency, mapa USD man yan or GBP. So, ito kasi account na to is GBP. So, ang sabi niya dito, show GBP items only. So, ibig sabihin, papakita lang niya yung lahat ng sales invoice or mga bills na merong GBP currency. Pero pag tinanggal mo to, kahit USD, makikita mo. Ito naman, show receive items. Pag click mo yan, di ba nasa spend siya? Ipapakita niya rin sa'yo yung mga receive transaction, which is yung mga sales invoice. So, since wala tayo dito, cancel. Since wala tayong makita dito and hindi natin alam kung para saan to, for example, di natin siya malaman, pwede tayong pumunta sa bank. Ang ginagawa ko, pumupunta ako sa bank or find and match. Tapos dito sa taas, search ko naman yung reference. Tingnan natin kung may lalabas. So, wala din. Okay? Kapag wala akong makitang reference at hindi ko alam kung paano ko siya i-categorize, pwede akong mag-discuss. So, halimbawa, what's the nature of this transaction? Do you have a supporting documents, bill in invoice? Okay? So, pwede mo yung ilagay dyan sa note sa client mo and then i-save mo. Okay? And then, ngayon, kapag pumunta dito si client mo at pumunta siya sa business bank account, pwede niya makita yung nasa discuss mo. Okay. So, ngayon, match. Another. Okay? So, nakikita nyo dito, Ridgeway University. Receive siya, 6187. And sabi ni Zero, may ka-match siya na Ridgeway University. Reference niya is the same. So, ibig sabihin, magka-match nga to. Kahit pumunta tayo sa sales invoice, sa invoices,
Okay? At i-search natin itong invoice na to. Makikita nyo yan dyan. So, search. Ayan, makikita nyo, awaiting payment pa siya. So, sure ako na ito ay kamatch nito. Bakit? Same ang kanilang name dito ng customer, same invoice number, same amount, although yung date ay magkaiba. Okay lang to kasi ibig sabihin yung invoice ay na-create noong April 23. Pero binayaran lang siya ng customer noong April 26. So, i-okay ko to. Okay? And then, ganun din dito. So, ito naman ay spent. Sinasuggest ni Zero, meron daw siyang kamatch dito. So, payment, etong property na to, and then same amount. Okay? Same din yung date. So, sure ako na kamatch niya to. So, nagkakaroon tayo ng kamatch dito kapag meron kang bill or invoice na na-create na same nitong transaction na to. So, ang gagawin ko dito, i-okay ko lang. Okay? Smart Agency. So, search natin tong Smart Agency using Find and Match. Okay? So, Find and Match is, ilalagay natin dito is Smart. Okay? So, makikita mo, may dalawang Smart Agency na nakita si Zero. Kaso, hindi siya 4-5. Pero kung ito-total mo sila, 2,500 tsaka 2,000, total nila is 4,500. So, gagawin mo lang, match mo yan, okay? And then, reconcile. So, ganun yung find and match, okay? So, match kasi is automatic yan na detect ni Zero. For example, tingnan natin. Okay, so match is automatic siyang na-detect ni Zero. Kung alam mo na meron siyang kabangga, pero hindi siya na-detect ni Zero, pwede mong i-select yung find and match and hanapin mo. So, try natin to. City. So, sabi dito, nag-find and match ako, April 27, ang payment, City Limousine. So, makikita nyo, marami naman siya. Pero, ang amount niya is 100 lang. Pero, nakalagay dito, 0017 part. Ibig sabihin, ito ay para sa invoice 0017 partial. So, ibig sabihin, itong 250 na amount ng invoice na to ay hindi lahat na bayaran ng customer. So, 250 kasi yung total invoice, pero 100 lang yung nabayaran. So, paano natin siya gagawin? So, i-click mo lang to, and then, split, and then lagay mo yung tamang amount, 100, and then split. So, ngayon, meron na lang matitira yun na 150. So, ngayon, 252 kasi hindi ko pa ina-apply. Pero kapag in-apply ko to, reconcile, at ni-refresh ko tong invoice na to, makikita nyo na dito yung payment na 100. So, may amount due na lang tayo na 150. Okay? So, ganun yung find and match. So, another one. So, walang na-detect si Zero. So, try ulit natin. Find and match. Tapos, lagay ka lang ng keyword dyan. And then, try mo din to. Baka meron. So, wala. Okay? So, mamaya i-record natin siya or i-check ulit natin siya. So, pero makikita mo naman dito, sabi dito, Jacaranda Maple System, Deposit ADB. So, ang pagkakaintindi ko dito is deposit advance. So, ibig sabihin, nag-deposit si Jacaranda Maple System ng 2,000 sa client natin. Siguro for advance payment dun sa service or dun sa product na in-order niya. So, ngayon, kung sure ka na, okay, kung sure ka na, pwede ka na lang mag-create dito. So, sino? Jacaranda Maple System. And then, lalagay mo dito kung ano yung account category. So, ito ay, try natin kung anong meron dito. Account. Okay.
So, walang deferred income dito. Okay? Pero sabihin natin na, okay, income in advance. Ayan. So, income in advance siya. So, kasi advance deposit. Okay? So, ngayon, lalagay nyo sino yung who, ano yung what, which is yung category. Who is kung sino yung customer. Why? Pwede mo lagay dito, deposit advance or deposit. And then, kung kailangan yung i-track per region, tapos kung may VAT ba siya or wala, okay? Tapos, okay mo lang. Okay? So, ngayon, meron dito, Ridgeway Banking Corporation. So, ito ay bank fee. Okay? So, ngayon, kung gusto mo siyang i-categorize, i-create mo na siya kasi hindi mo naman kailangan ng supporting document. So, create ka, Ridgeway Bank, and then what is bank fee, and then bank fee. And then, okay mo lang yan. Okay? And then, try natin to, Cooper Street Bakery. So, find much, Cooper. Wala din. Okay, wala din. So, ngayon, alam mo naman na kung kailangan mo ng supporting documents, so pwede mong i-request kay client, pero kung hindi naman required na may supporting documents, pwede mo na itong i-copy, tapos lagay mo dyan, tapos meals, subsistence, wala rin. So, ilalagay mo lang siya sa tamang account category. Depende kung ano yung meron ka, okay? Entertainment, insurance, motor rates, repair, staff training, pension costs. So, I think dito natin siya ilalagay sa, kasi wala pa naman tayong iba, kundi dito sa entertainment na 100%. Okay? And then, ito din. So, search natin siya. Actually, pwede kang mag-search ng by name or reference or amount. So, ngayon, makikita mo. So, meron ditong dalawang payment dito sa Swanstone Security. Okay? Isang 59 at saka isang 34. So, alam natin na ito ay pang 59 kasi yung date niya, tapos makikita mo dito yung amount ay halos malapit. Okay? Pero pag clinic mo to, hindi siya nag-okay pa at ang sabi, total is out by 0.01. So, since out siya by 0.01, hindi tayo makaka-reconcile agad-agad. Hindi kaya niya i-allow i-click to. So, kailangan mong i-adjust tong 0.01 na maliit lang naman. Okay? So, ang gagawin mo, adjustment, pwedeng bank fee. Okay? Tapos, lalagay mo dito, Swanstone Security, adjustment or fee, depende kung ano yung ilalagay mo. Tapos, kung saan mo siya ipapasok na account, pwede mo rin itong i-check. So, pinasok siya sa general expenses. Okay? So, ilalagay ko din yun. Habi dito, 20 VAT on expenses. Tignan natin kung may region, walang region. And then, lalagay ko lang yung 0.01. And then, totals match na, reconcile. Okay? Okay. Another one. So, makikita mo, dito may naka-create ng rule. So, kung alam mo na ito ay para dito at wala kang ka-find and match, so, 11 na natin. Wala talaga. So, ika-cancel ko to. Okay? And, i-apply ko yung rule. Okay? Next. So, ganun tayo. So, na-discuss na natin yung match, yung create. So, mag-create ka lang is, actually, nare-recommend ko lang na gagamitin mo yung create sa lahat ng bank fee. Pero kapag kailangan talaga may mga supporting documents, hindi ko nire-recommend na mag-create ka. Kailangan laging find and match or match. Pero kung wala talaga supporting documents, tsaka ka mag-create. Okay? So, ang hindi na lang natin na discuss is transfer. So, ayan ulit. Pag may ka-match, sinasuggest yan 0. Okay? So, huwag ka lang basta okay ng okay. So, kailangan mong i-check lagi yung transaction ay tama ba. Okay? So, ngayon, punta tayo sa PayPal. So, dito sa PayPal, makikita mo na
meron siyang mga transaction. So, meron tayong PayPal USD at saka may PayPal Euro tayo. Okay? So, sa PayPal USD, ayan. Okay? So, since pag pumunta ako dito, makikita ko lahat ng transaction, di ba? Makikita ko lahat yan, kung imported ba yan or kung reconciled ba yan. Okay? So, pakita ko muna sa inyo. So, kapag siya ay bank feed, pag pumunta kayo dito sa zero, sa bank statement, makikita nyo kung siya ay bank feed or hindi. So, imported kung siya ay in-import manually, and bank feed naman ang nakalagay dito kung connected siya sa bank. So, since ito hindi connected sa bank, in-import lang siya. Okay? So, balik tayo dito sa PayPal. Okay? So, for example, so, i-reconcile muna natin lahat ng fee. So, alam ko na fee siya. So, description, sinort ko siya. Ngayon, lalagay ko siya dito. And then, pwede ko siyang cash code. Okay? PayPal. Wala siyang fees. Bank fees. Okay? And then, save and reconcile. Okay? So, from 43, mababawasan yan. So, magiging 12 na lang siya. Kasi na-reconcile ko na nga. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung transfer. So, makikita nyo dito nakalagay General Currency Conversion. Okay? General Currency Conversion. So, ibig sabihin, transfer from one PayPal to another. So, tingnan natin, July 25, 2023. Punta rin tayo dito, July 25, 2023. Meron din isang General Conversion sa PayPal Euro. Receive siya at sa kabila naman, spent siya. So, ang gagawin ko lang is, transfer ko to, transfer, PayPal Euro, and then kakopy ko tong amount na to, and ilalagay ko dito. Okay? So, kapag siya ay, let's say, kunwari nilagay ko 66, madedetect siya ni 0. Kapag nakakita kayo ng ganitong error, may red, ibig sabihin hindi tama yung minamatch nyo. So, ang gagawin nyo, lalagay nyo yung tamang amount, and then yan yung makikita niya. Reconcile, and then punta ka dito sa kabila, refresh mo, ngayon, makikita ni 0 yung transfer mo. So, i-reconcile mo lang yan. Okay. Another one. General Currency Conversion, August 25. Ito siya. So, ganun ulit. 899. Transfer. PayPal Euro. Lagay mo siya dyan. Reconcile. Refresh mo to. Okay? And then, okay. Okay, so September 1. Again, ganun ulit. Transfer. PayPal Euro. Magkano daw? 149. Reconcile. And then, match natin siya. So, ang pagre-reconcile, for example ha, kapag ito ay from one currency to another, katulad nito, USD to GBP to Euro, kailangan mong ilagay yung tamang conversion. Pero kung parehas naman sila ng currency, hindi ka na ni Zero i-required na maglagay ng currency conversion dito. Kasi kung halimbawa ito ay transfer mula dito papunta sa same currency niya, wala na. Siselect mo lang yung back and reconcile. Ganun siya. Okay? So, na-discuss na natin lahat. Match, create, transfer, discuss, and find and match. Actually, discuss ay para lang maglagay ka ng note para sa client mo. Okay? And then, so, sa bank statement, again, dito natin makikita lahat ng transaction na na-upload natin. So, pwede natin yung select dito. Okay? Meron tayo dito mga bank balances, source kung imported or bank feed, reconcile kung ang status niya kung reconcile or unreconcile.
Kaji, namali ako ng reconciliation. Anong pwede kong gawin? So, kung isa lang, ang isasuggest ko is open link in new tab mo to, remove redo, and mapupunta na ulit siya doon sa reconcile tab. Okay? Mapupunta na ulit siya dito sa reconcile tab. And then, after nyan, kung madami naman, hindi siya pwede kasi kailangan mo talaga siyang isa-isahin. Okay? Pero kung gusto mong i-delete, make sure na unreconciled to. Unreconciled muna. Kailangan mo muna siya i-unreconcile. So, actually, pwede ka rin pumunta dito sa bank transaction dito. And then, remove redo. And then, pag pumunta ka dito, mapupunta na lahat siya dito. And yung bank statement mo ay unreconciled na. Tapos, kung gusto mong i-delete, select mo lahat, and then delete. For example, di-delete ko tong tatlo, delete. Ayan, deleted na siya. So, magdi-delete ka lang ng transaction kapag unreconciled na siya. Okay? Tapos, kung gusto mo siyang i-restore, restore. Pero once uploaded na kasi ang bank transaction dito, hindi mo na siya ma-edit. So, yun yung laging tatandaan. So, halimbawa, imbis na yung particulars niya nasa sa payee mo nalagay, so mali na. So, ang gagawin mo na lang is, kailangan mo siyang i-delete at i-upload yung tama. Okay? So, again, make sure na tama yung na-upload nyo sa umpisa pa lang. Okay? And then, another one pala is kailangan nyo na i-make sure na ang account transaction nyo ay walang unreconciled. Punta tayo sa business bank accounts. And then, makikita nyo dito lahat ng transaction na reconciled at unreconciled. So, pwede nyo siyang isort by status. Makikita nyo kung alin dyan yung reconciled na at alin pa yung hindi. So, for example, na-realize mo na, okay, tapos ka na kunwari, no? Lahat na reconcile mo na. Nakita mo may difference pa rin, pero wala ka ng item for reconcile. Lagi mong pupuntahan tong account transaction and i-check mo yung status dito kung may unreconcile. So, ang gagawin ko lang dyan, remove redo. Ayan. So, mawawala na dyan yung unreconciled transaction ko. Okay? So, ayun lang. So, yun ang lagi nyo tatandaan. Kailangan statement balance at saka balance in zero ay laging parehas. Okay? At saka dapat may nakalagay na reconciled. So, balik tayo dito. PayPal Euro. Okay? Kunwari, i-record ko lang lahat to. Okay? So, kung mapapansin nyo, kanina, 0, 0. Pero meron pa rin tayo nakikita yung statement balance, balance in 0. So, kailangan siya ay reconciled. So, kunwari lang, alam ko na lahat to. Okay? Nalagay ko muna sila lahat sa bank D para lang makita nyo yung sinasabi ko. So, reconcile. Okay. So, ganito na dapat ang itsura niya. Reconciled. Walang difference sila. At pag pumunta ka dito sa dashboard, PayPal EUR 1111, makikita mo, reconciled siya. Okay? So, may green check siya. And then, statement balance ay iisa. Wala tayong nakikitang ganito. Okay? So, that's how you do bank reconciliation sa zero. Sana marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!